Siyam na pong pamilya ang nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila kanina pong madaling araw. Ang itinuturong sanhi ng apoy, nag-overheat na appliance. Balitang hatid ni James Agustin. Binulabog na malaking sunog ang mga residente ng Purok 5 ng Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, bandang alas 2 sa madaling araw kanina. Mabilis na inakyat ng Bureau of Fire Protection ng ikalimang alarma. Halos 6 na pong fire truck ang rumisponde. Dahil nasa dulo ng residential area ang Purok 5, sa compound ng Manila International Container Terminal o MICT pumesto ang mga fire truck para malapit ang makapagbuga ng tubig. Gumamit din ng fireboat na nakapwesto naman sa Manila Bay. Ang ibang residente tumulong sa pag-apula ng apoy gamit ang mga balde at lumang refrigerator na nilagyan ng tubig. Binutas din nila ang pader sa pagitan ng residential area at MICT para agad makalikas. Si Elan, iilang damit lang ang naisalba. Pag tayo ko, may malaki na yung sunog doon banda sa dulo. Kaya diretso kami tayo. Ito lang nabitbit namin. Mahirap sir, umpisa na naman sa uno. Ganyan din ang sitwasyon ng pamilya ni Arlene. Isang washing machine at iilang damit lang ang nabitbit ng kanyang apo. Narinig na lang namin na may sunog, katabi nyo lang. Pagtingin ko rin, pagbaba ko, andyan na yung apoy. Kaya hindi ko na malam kung bababa ako, nanigas na yung tuhod ko eh. Si Jessa karga ang isang taong gulang niyang anak na si Jared. Natupok daw ang mga gamit na pinaghirapan nilang mag-asawa. May subigaw lang po sa amin na may sunog. Tapos nung paglabas po namin ng bahay, malaki na po yung apoy. Kaya lumabas na po kami kasi magkakadikit lang po yung bahay ng sir eh. Mahirap po sir kasi wala po kaming ngayon eh. Yung kamag-anak po ng yung mga pamilya po ng asawa ko, nasunugan din po lahat. Sa kasagsagan ng sunog, nagawa pang magnakaw umano ng ilang kabataan. Laking gulat ni Jeanette na maraming paninda sa kanyang sari-sari store ang natangay matapos silang lumikas. Daming pumasok dito sa loob ng bahay na hindi ko kilala. Mga binatilyo, yung iba hindi ko alam kung sino yung nagbuhat ng mga iba naming paninda. Yung mga kunyaring tumulong sa namin, sana ibalik sa amin yung mga iba naming paninda. Inabot na mahigit 2 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa BFP, 30 bahay ang natupok. Apektado ang 70 pamilya. Napakaliit po ng daan, iskinita lang po. Ang mga tao ho ay napakadami. So, palabas po ang mga tao, kami po papasok. That's why po nabablock po kami para po for immediate fire suppression po. At doon naman po sa may ICTSI po area ay napakataas po ng bakod. Kaya kailangan pa po namin gumamit ng ladder para po makapag-access po kami for firefighting operation po. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula sa 2 palapag na bahay. Ang isa sa tinitingnan nilang sanhi nito, nag-overheat na appliances. Sinasabi po nila, yun po, nagsimula po ito sa appliances pero hindi po na kami doon nagre-relay. We will conduct po our own investigation regarding po dyan. We will going to get po ashes and debris and also the electrical wirings po for examination po sa aming national office. Ang mga residenteng nasunugan nananawagan ng tulong. Sana po matulungan kami doon sa dito sa Isla Puting Bato, Purok 5. Sana po matulungan po lahat ng nasunugan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.